Yun sa yung kina-celebrate ng mga tao kung sa atin pa ito yung piyesta, no? Sa isang taon kailangan natin mag-piyesta, no? So bali napakaganda ng tinatawag na kasulatan ni Esther kasi sila ay mga Hudyo at sila ay hindi nagkilala sa Diyos. Ngunit sila ay naligtas dahil sa pagmamahal sa tao. So dito makikita natin ang tinatawag na ang obey, yung pagsunod ng tao, no? Kasi pag nagsunod ka sa Diyos, lahat ay matutupad. So kagaya sa kwento ni Esther, in short, ito ang kwento ni Esther. Sa libro ni Esther, ito sila ay mga Hudyo at hindi nagkikilala sa Diyos. So si Esther ay isang babaeng ilo na kumbaga siya ay pinalaki lamang ng kanyang tiyuhin at dahil sa panahon na yun, ang hari ay naghahanap ng isang tinatawag babae na kapalit ng reyna. Kung mayroon kayong Biblia, inyo ay babasahin sa Esther 1 chapter 1 hanggang verse 1 to sa lahat na libro ni Esther, dyan nyo makikita ang kwento nilang mga kaugalian bilang Hudyo, ang pagmamahal sa kapwa at ang pagmamahal sa kanilang sariling mga kababayan. Yun ang kaugalian ng gusto ng Diyos. So kahit hindi sila nagkilala sa Diyos, dahil mahal nila ang ilang kapwa, ang Diyos ang magbigay ng way upang mailigtas ang mga tao na mahal niya sa pamagitan ng mga tao na hindi nagkikilala sa Kanya. Hindi nagkikilala ang mga Hudyo o ang mga kamag-anak o ang grupo ni Esther sa Diyos, ngunit mahal niya ang kanyang mga kababayan, ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga kamag-anak na yun ang gusto ng Diyos. So dahil mahal ni Esther ang kanyang mga kababayan, ang kanyang mga kasimanwa, sa kanyang pagmamahal kahit hindi sila naniniwala sa Diyos, dahil mahal niya ang kanyang mga kababayan, ang kanyang kasimanwa, tinulungan sila ng Diyos sa pamaraan ng tinatawag na faith. Naniniwala si Esther na sa kanyang pagtuo na magawa niya sa kanyang kakayahan na matulungan ang kanyang kapwa at maligtas niya ang kanyang kapwa sa kanyang pamaraan. Kahit hindi siya humingi sa mahal na Diyos, ngunit gusto niya matulungan ang mga tao, siya ay ginawa ng Diyos na daan upang maligtas ang mga Hudyo. Ganito ho, brothers and sisters, ang tinatawag na anti-God, anti-Jesus. Hindi sila naniniwala sa mahal na Diyos, ngunit sila ang gagamitin ng mahal na Diyos upang maligtas ang mga tao na maka-Diyos. Kung mayroong kayong aklat, mayroong kayong Bible, basahin ninyo ang kwento ni Esther. Si Esther ay isang babae na pinili ng mahal na hari na magiging asawa. Kung ang mga kwento ni Esther ay inyo mababasa ito sa kanyang aklat, kung mayroon kayong mga Bible, napakaganda. So dahil sa panampalataya ni Esther sa kanyang sarili, kahit hindi siya naniniwala sa Diyos o anti-Jesus Christ siya ang ginamit ng kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa na yun ang gusto ng Diyos. Hindi niya kilala ang Diyos, wala silang Diyos, ngunit siya ang ginamit ng Diyos upang mailigtas ang mga tao na kumilala sa Diyos. Ganyan ang buhay ni Esther. So kung may libro kayo or may Bible kayo, mababasa nyo.
So napakaganda, no? Itong kwento ni Esther atin ay ipagpatuloy sa second video natin sa kwento ni Esther na hindi kumikilala sa Diyos. Alam niyo ba kapatid na napakaganda itong kwento? Kaya bigyan ko lang kayo ng tinatawag na idea tungkol sa buhay ni Esther. Kahit ako, ngayon ko lang nabasa ito na sa Bible pala, hindi lahat na sumusulat o sulat ng aklat ng Bible o aklat sa libro ay nakakilala sa Diyos. Dito mo lang ipalagay sa aklat ni Esther. Hindi sila nagkikilala sa Diyos. Ngunit sa kanyang pag-uugali sa pagmamahal niya sa kanyang kapwa, ay nailigtas niya ang katauhan, ang kanyang mga kasimanwa dahil mahal niya ang mga tao na yun. Na kahit hindi siya nakilala sa Diyos, mahal niya ang kanyang mga kasamahan, katauhan, kamag-anak, lahat na sa kababayan niya mahal niya. Siyang ginamit ng Diyos, kahit hindi niya kilala ang Diyos, upang maiiligtas ang katauhan. So dito, mapatunayan nyo, brothers and sisters, basahin ninyo sa aklat ni Esther, mula sa 1 hanggang sa matapos mo ang aklat ni Esther. Hindi ho kayo makakita dito na nakabanggit na may Diyos. Ngunit sa kabuuan ng kwento, dito mo makikita na siya ay ginamit ang kanyang faith, ang kanyang pagtuon na mailigtas niya ang kanyang mga kababayan. Ang kanyang tinatawag na pagsunod sa utos sa kanya at ang kanyang pananaw kahit na siya ay hindi nakakilala ng Diyos dahil sa kanyang kaugalian at sa kanyang paniniwala sa sarili na matulungan niya ang kanyang kapwa, na kahit pa hindi siya nakakilala ng Diyos, ay gagawin niya. Isuog niya ang kanyang sarili, kahit na sabihin natin na hindi niya kilala ang Diyos, ngunit mahal niya ang kanyang kababayan, isinuog niya ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng kanyang kababayan. Na kahit pa na hindi niya nakilala ang Diyos, ginawa niya ang lahat para sa kanyang mga kababayan. Si Esther, ang mga Hudyo nung panahon na yun ay hindi naniniwala sa Diyos. Ngunit siya ang ginamit ng Diyos upang maligtas ang katauhan. Ang kanyang pagsunod, isa kakaugalian na gusto ng Diyos na ikaw ay sumunod. Ang kanyang faith sa kanyang sarili, paniniwala na magawa niya ito sa kanyang sarili, yun din ang gusto ng mahal na Diyos. Ang kanyang pananaw na dapat niya gagawin upang iyon ay magawa niya at maligtas niya ang mga tao na isuog niya ang kanyang sarili, patay man kung patay, kumbaga, basta may iligtas niya ang kasarili. Yun din ang gusto ng Diyos. Mahalin mo ang iyong sarili na mahigit pa sa iyo. So mga katangian ni Esther ay isa sa mga kautusan ng Diyos kahit pa siya ay hindi naniniwala sa Diyos. Dito sa aklat ni Esther makikita ninyo ang kanyang istorya, no? Ito ay nasa Biblia, no? Ang aklat ni Esther. Napakaganda ho ng kwento ng buhay ni Esther. Kaya kung inyo ito ay makikita sa inyong Bible at inyo ay mababasa, napakaganda. Dito nyo makikita na sa Bible pala natin mayroong mga taong hindi naniniwala sa Diyos. At dito ko nababasa rin ang tinatawag na Purim. Ang Purim ay isang salitang Hebreo na ibig sabihin ay mga palatandaan o mga kapalaran sa Biblia. Ang Purim ay tumutukoy sa isang pagdiriwang ng mga Hudyo na ipinagdiriwang ang pagligtas ng mga Hudyo sa Persya mula sa mga plano ni Haman na patayin sila. So, ang Purim, parang nagsiselebrate sila every year. Ito yung kanilang
pinaglagdaan ng sila na ay mailigtas. So sa every year, nagpupurim sila, nagpipiesta. Ito rin yung sa atin. Nagapiesta rin tayo every year, di ba? 2 araw. So dito nyo makikita, mababasa ninyo sa kwento ni Esther. Sila ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, ngunit ang kanilang kaugalian, yun ang mga kagustuhan ng Diyos, at yan ang dahilan kung bakit sila ay naligtas. Dahil tatandaan natin, ang isang taong naniniwala sa Diyos ay pwede gagamitin ng Diyos ang mga tao na hindi naniniwala sa Diyos para sa kaligtasan ng mga tao na minahal ng Diyos. Amen? Amen.